Good news sa mga mahilig sa gift certificate at gift check. Simula po ngayong Hulyo, wala na kayong aalalahaning expiry date ng mga GC batay sa utos ng DTI. Saksi si Julius Segovia. Dahil kung minsan mahirap mamili ng panregalo, praktikal na solusyon para sa ilan na pamibigay na lang ng gift check, certificate, cards o mga GC. Yun nga lang, minsan nasasayang ang mga ito kapag di nagagamit sa loob ng karaniway isang taong expiry. Pero hindi na po problemahin yan simula sa Hulyo. Tatanggalan na kasi ng expiry date ang mga GC. Alinsunod sa Department Administrative Order No. 10-04 ng Department of Trade and Industry. Tingin ng tao naman kasi sa gift check, pera naman din naman daw yan. Kumbaga, it's equivalent to cash. Parang that's what they're saying, no? Equivalent to cash. So, cash or money does not expire. Pero may mga exemption daw o hindi sakop ng no expiry date order ng DTI. One is, if it is connected or with a promo, it can have an expiry date because a promo by itself has an expiry, has a time frame. Ibibigay parang reward to an employee, pwedeng may expiry date yun. A reward or for loyalty, yung mga ganon. Kasi minsan nagbibigay ng mga loyalty bonus, for example, di ba? Hindi sakop yun. Dati na raw tumutol ang mga retailer o nagbebenta ng GCs. Dahil tulad umano ng pera, napepeke ang mga GC lalo na raw kung matagal ng sirkulasyon ito sa merkado. Kaya ang abiso ng DTI, They have to put in place enough safety nets or security features na hindi tayo magkaroon ng problema. That's the reason why we gave them 2 years to prepare for this. sunod naman daw tatalakayin ng DTI ang pagbibigay ng sukli sa mga gift check. Ako si Julius Segovia, ang inyong saksi. Samantala, isang ligaw na leopard sa India ang nailigtas matapos mahulog sa isang imbakan ng tubig. At alamin kung anong masasabi ng bida ng bagong Spider-Man film sa pagkukumpara rito sa naunang franchise. Isang leopard na aksidenteng nahulog sa imbakan ng tubig ang pinagkaguluhan sa isang tea farm sa Eastern India. Todo langoy ang leopard sa hanggang leeg na taas ng tubig. Pagdating ng mga forest ranger, naghulog sila ng lambat sa imbakan ng tubig kung saan tagumpay na nakakapit ang leopard para makaakyat. Napapadala sa pagkaligaw ng ilang wild animals sa mga pamayanan sa India dahil daw sa pagkaubos sa mga gubat na kanilang tirahan. Hindi napigil na makulimlim na panahon ang mala street partying na pagsasaya ng daan-daang tao sa makasaysayang Stonehenge sa UK. Sama-sama nila ipinagdiwang ang summer solstice o ang araw na simula ng summer season sa Northern Hemisphere. Ito rin ang araw kung saan pinakamaikli ang gabi at pinakamahaba ang araw sa buong taon. Sa showbiz saksi, nag-premiere na sa Germany ang The Amazing Spider-Man, ang pinakabagong movie version ng web-slinging superhero. Gaganap bilang Peter Parker ang The Social Network star na si Andrew Garfield. Di tuloy maiwasang ikumpara siya kay Tobey Maguire na gumanap ding Peter Parker sa naunang Spider-Man movie franchise. I suddenly felt the pressure of it, whereas before it's just playing. But then when you realize that a lot of people will see this movie and will have expectations and want it to be what they want it to be, you feel the pressure that Peter Parker feels when he's in that suit, which is, geez, I've got a lot of people's lives on my shoulders. Para naman kay Emma Stone na gumanap bilang bagong love interest ni Peter Parker na si Gwen Stacy, ibang Spider-Man ang aasahan sa kanilang pelikula. No, there was no convincing. He was a completely different version of Peter Parker and Spider-Man. So I'm an equal fan of both. Sa bagong Spider-Man film, sesentro ang kwento sa pagkawala ng mga magulang ni Parker. Para sa saksi, Sharian Torres nag-uulat. Sa showbiz saksi, kumpirmadong bibisita po sa Pilipinas ang half-Pinay na American Idol Season 11 runner-up at tinaguri ang world idol na si Jessica Sanchez. Sa kanya pong tweet, sinabi ni Jessica na excited na raw siya magtanghal sa September 21. Dito po sa Maynila, yan ang bugtanging overseas leg ng American Idol Concert Tour. Makakasama ni Jessica ang top 10 A1 finalist o AI finalist at ang nagkampyong si Philip Phillips. Di pa daw tiyak kung makakauwi rin si Jessica sa Bataan kung saan nagmula ang kanyang ina. Pero ang lolo ni Jessica sa Bataan, masaya pa rin ang malamang uuwi ng Pilipinas ang apo.
Kung nasa na balita, ikaw tangligan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Sa ngalan ni Vicky Morales, ako po si Rhea Santos. Ako naman, Arnold Clavio, susunod na ang rescue. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.